Ayan na guys yung finished product natin. Yan ha? Yan na yung finished product natin, homemade iced tea. So try nyo gumawa sa bahay. Okay guys, for today's video, gagawa tayo ng homemade iced tea dahil napakainit at napakaalinsangan ng panahon ngayon. So gagawa tayo ng homemade iced tea. Yung ingredients natin ay nandito na at naka-ready na. So 8 glasses ng homemade iced tea ang gagawin natin. Una, mayroon tayong Lipton tea. Ayan, Lipton tea. So Lipton tea. Then mayroon tayong Nestle. Ito yung flavor natin, Nestle. Then mayroon tayong kalamansi. Ayan, kalamansi. 16 pieces na kalamansi. Saka brown sugar. 1/4 siguro, dagdagan na natin ng konti doon sa 8 glasses ng gagawin natin. So mayroon tayong pot na ito, 8 baso ang laman nito guys, 8. So ang gagawin natin, para masundan nyo sa mga misis sa tahanan, mga nanay na nagpapabaon ng mga Diyos sa anak papuntang school, mas maganda na yung gagawa na lang kayo para sigurado kayong healthy o talagang maganda ang ipapainom nyo sa mga anak nyo. So simulan na natin guys, mayroon tayo ditong mineral water at pupunuin muna natin to. Then pakuluan natin. Yan pakuluan natin to ng siguro mga 20 minutes. Then mamaya ilalagay natin yung mga ingredients. Isang puno nito, guys, mga 8 glasses of water. Then pakuluan natin ng 20 minutes kasama ang ating mga ingredients. So ayan, papakuluan na natin guys, Then sundan nyo lang ako at kahit sa bahay pwede nyo gawin to. Yung tip na gagawin ko sa paano gumawa ng napakasarap na homemade iced tea gamit ang mga itong ingredients. Yan, pakuluan lang natin, Pakuluan natin. Then i-prepared natin yung kalamansi. So pipigayin lang natin yung kalamansi guys dito sa pang praise na na nabili natin sa TikTok, pipigayin lang natin diyan para yung katas yun ang isasama natin sa ating ginagawang homemade iced tea. Parang napakahirap naman na pisain to, Mas maganda pa siguro mano-mano. Wala rin kwenta itong binili mo na ayun, yan. I-press natin yan. Then unti-unti nating mas mabilis yung traditional na yung turo ni Lola, yung ganito. Yan mas mabilis. Yan parang alanganin ako doon. So ayan, takipan muna natin. Then pagkulo mamaya, ilalagay natin yung 8 pirasong Lipton. Dahil sa bawat isang basong tubig, isang Lipton, tapos 2 kalamansi. So mix yun. At siguradong napakasarap ng texture nun. Maasim, matamis, then may konting twist ng ating Nestle lemon. Nestle kasi wala akong nabiling for all season. 4 season ba yun? 4 season. Yun ang nilalagay ko kasi pag ako gumawa. Then ito. Ayan mas mabilis pa to. Okay. Umpisa na natin lahat.
Tayo lang natin na kumulo yung ating pinapakulong tubig guys. Tapos, yan, napisa na natin. Then, pag kumulo yan mamaya, tapos ano natin dito, finishing natin dito, baka may katas pa, sayang, mahal ng kalamansi ngayon. Ayan ganito pala yun, pisain mo muna, tapos dito mo na siya ipipinis. Ayan. So ayan after na prepared na natin yung ingredients mamaya pag nakulo ay pakita ko sa inyo kung paano mag-mix niyan. Then pagka malamig na siya, saka natin lalagay sa ref at lalagyan ng yelo. So malapit ng kumulo. So bago siya kumulo, ilalagay na natin yung Lipton tea. So ang equivalent ng Lipton tea natin sa isang tea bag, 2 kalamansi. So 2 kalamansi para match yung mixture niya, yung asim niya at saka yung texture ng Lipton tea. So may natira pa akong nakaraan na tea bag na 5. So dadagdag ko na lang. So ilalagay na natin bago siya kumulo. Ayan, pakulo na siya. Matapos na kumulo na siya, mga 15 to 20 minutes ay hahanguin na natin. Ayan, ilalagay na natin yung 8 tea bag. 8 tea bag ng Lipton tea. Ayan, yung bago nating Lipton tea. Ilalagay na natin. Ayan, yung isa walang tali yun yun yung natira sa una kong ginawa. Yun. Then pakipan lang natin pagka bumula na siya at kumulong-kulo na, mga 15 minutes lang. Kaya 10 to 15 minutes lang guys. Patayin nyo na yung kalan. Dahil ano na yun, okay na yun. Then dahil wala tayong strainer na maliit, ito na lang ang gagamitin natin. Yung strainer na to na malaki. Para masala natin yung kalamansi. So ilalagay na rin natin yung kalamansi guys, Ayan. Ilalagay na natin yung kalamansi. Mixture na yung kalamansi nyo ay talagang salain nyo para walang makahalong balat o buto sa ginagawa nyong iced tea, Then pagkalagay mo ng kalamansi, ilalagay mo na rin yung pinaka flavor natin. Ito. Dahil walang tang na for all season, ito na lang yung binili natin, lemon. Ilalagay mo na rin ito. Yung isang pack nito ay sapat na para mag-mix yung kanyang texture, yung lasa. Para mag-iba-iba yung malalasahan mo. So, halo-halo lang natin ng konti para mag-brownish siya, Ayan. Kasi mamaya-maya kukulo na yan. So, kung may tapos lalagyan natin siya ng sugar. So, yung sugar, tansyahin nyo lang guys, kapag matamis na siya, okay na yon. Kasi lalagyan nyo pa to ng yelo. Yung 1/4 na sugar doon sa, tawag nito, sa 8 glasses na tubig na gawin yung homemade iced tea ay sapat na ang tamis. Dadagdagan nyo na lang kapag medyo matabang kasi mag-mix pa kayo ng yelo dyan So ayan, pakulo na siya, magsisimula na siyang kukulo. Mamaya titimplahin natin. So nalagay na natin yung ingredients na yan, madali lang naman sundan pagka pakuluin lang natin mga 10 minutes, kukulo na yan. Hihinaan lang natin yung apoy para hindi siya umapaw, Yan. Kukulo na siya. Then pagkulo niya, mga 10 minutes na kumulo, pwede nyo na patayin. Tapos tikman nyo na. Titikman nyo kung okay yung lasa. Matamis na ba siya o tama lang. Pangit naman yung sobrang tamis. Sa mga ayaw naman ng matamis, kayo na bahala magtimpla. Yun. Tignan natin.
Ito natunaw yung sugar kasi hindi pa siya kumulo. Yan. Ganito lang paggawa ng homemade iced tea guys. Ano, tip ko na sa inyo, yung recipe nito ay na-adapt ko nung doon pa ako sa Ciudad Fernandina nagtatrabaho. Hindi ako waiter doon kundi doon ako nagsisecurity. So, yung mga chief cook doon ay tinitingnan-tingnan ko kung paano sila gumawa ng mga juice at mga drinks. Ito lang yung nagustuhan ko. Itong ganito. Yung iced tea na homemade iced tea. Ito yung mga ingredients na binigay sa akin. So, pwede nyo gayahin to. Pwede rin hindi. Pero kung wala naman kayong ginagawa sa bahay, try nyo. Sa mga YouTube, mayroon naman yan eh. Pero i-try nyo tong ingredients na binigay, pinapakita ko sa inyo. Para para masubukan nyo. Ayan, guys, kumulo na siya, di ba? Ayan kumukulo na, kulong-kulo na. Kitang-kita nyo naman, kumukulo na. So, bakit kailangan nating pakuluin? Lumabas ang aroma ng Lipton tea at humalo siya sa kumukulong tubig para maging brownish siya. Para maging brownish yung product, yung finished product natin. Ayan, brownish. So kung mahilig ka naman sa hot iced tea, hot tea. No. Mahilig ka naman sa hot tea, pwede rin to. Pwede rin tong inumin, lalo sa umaga, napakasarap nito. Kung mahilig ka sa hot tea. Pero kung mahilig ka naman sa cold or iced tea, lalagyan mo lang siya ng yelo. Pero make sure na pag naglagay ka ng yelo, ay malamig na siya. Kasi sayang lang ang yelo mo pag kumukulo. Lalagyan mo ng yelo, kumukulo. So, marami kang yelo, baka tumabang yung timpla mo. May nagpapanday pa rin. So, 10 minutes, pwede na natin siyang palamigin. Pwede na siya nating hanguin dahil kumulo na siya. Ibig sabihin, lumabas na yung aroma ng Lipton tea at humalo na siya doon sa ingredients natin na nilagay. So, ano lang ang ingredients natin guys? Lipton tea, tubig, tapos sugar, brown sugar, kalamansi, saka yung flavor, yung iced tea flavor, para make sure na napakasarap ng ginawa mong iced tea. Pwede nyo gayahin to, pwede nyo rin gawing pangtinda, pwede nyo rin pangbenta, pwede nyo rin babaonin, pwede nyo rin ipabaon sa mga anak nyo, ilagay nyo lang sa tumbler, tapos lagyan nyo lang ng yelo. So yung tip ko na to sa inyo ay pwede nyo subukan. Pagka trip kong gumawa ng mga inumin, hindi na kami bumibili ng soft drinks. Ito lang ang ginagawa ko para makapag-inom kami ng iced tea. Ayan na guys yung finished product natin. Yan yan na yung finished product natin, homemade iced tea. So try nyo gumawa sa bahay. Thank you for watching.